Brother Sal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pinakita ni Brother Sal ang connection ng mga gospel natin simula verse 18 sa Salmo, sa 2 hanggang sa gospel at kung paano tinupad at nagkaroon ng katuparan kay Kristo ang ating mga pag-asa mula sa libingan papunta sa buhay. Sa ating gospel ngayon, na-highlight po sa tatlong magkakapatid na si Marta, si Maria, at si Lazaro. Ang trivia po tungkol sa tatlong magkakapatid na ito, silang tatlo po ay kaibigan ni Kristo. Sabihin nyo nga, kaibigan. Parang dahil sa pamilya nito, may kaibigan ng isa, pati yung mga kapatid niya, naging barkada mo na rin. Meron ba kayong ganyan? Kasi ako meron ako ganyan eh. Isa lang yung kaibigan ko dyan. Pero dahil nakapunta ko sa bahay nila, pati yung mga kapatid niya, naging barkada mo na rin. So Jesus, ang kaibigan niya, tatlo, magkakapatid natin yan. Ang panganay ay si Marta. Tapos si Maria at ang bunso naman si Lazaro. Sila ay mga kaibigan ni Jesus. Sila ay malapit sa puso ni Jesus. Bakit? Dahil madalas dumadalaw si Jesus sa kanilang tahanan. Sinasabi sa John 11 verse 5, iniibig ni Jesus si Marta at ang kanyang mga kapatid na babae at si Lazaro. Tayo na dahil sa kaibigan natin sa isa, pati ang mga kapatid niya ay nakalapit na rin sa atin. No? Kasi sa Bacolod nga, no, dati, ang aking best friend, ipinakilala niya ako sa pamilya niya. Pag umuwi ako sa Bacolod, kami ng best friend ko, hindi na kami kapatid. Hindi na kami close. Pero wala na siya sa lugar na yun. Pero pupunta pa ako sa pamilya niya. Kasi ang pamilya niya, parang tinuloy na rin po akong anak. No? Ganun kaganda ang mga relasyon natin. Sina Marta, si Lazaro, si Maria, ang bahay po nila ay sa Bethany. Ang ibig sabihin ng Bethany, ang tawag dyan, dakilang stopover. Kasi ito ay pangingahan ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 11, sina Marta, Maria at Lazaro ay pinangalan talaga sa layo ng Litanya, malapit sa Jerusalem, humigit kumulang 2 kilometro. O sa ibang study, 3 kilometro. Para kumprensa hanggang Fatima. So bago dumating siguro ang Fatima, dadaan ko na siya sa isa. Para sa ginagawa ni Jesus, namamalit na siya doon sa bahay ng magkakapatid. Sila ay tinawag na pamilya ng Bethany o bahay ng pagsunod o house of obedience. Kasi ang Bethany ay tinatawag na obedience. Kaya ang pamilya nila tinatawag na house of obedience. So nagpapahiwalay ng magkamasuluri ng magkapatid kay Jesus. Ito ang lugar kung saan madalas tumutuloy si Jesus at ipinapakita ni Lazaro ang kapangyarihan ng pagkabuhay. Sa gospel po natin, nakasulat po ito sa John 11, verse 1 hanggang 2 at 18. Mga kahulugan ng pangalan. Ayon kay St. Thomas ng Aquinas, si Marta ay kumakatawan sa aktibong buhay o active life. Siya ang unang sumalubong kay Jesus at nagpakita ng praktikal na paglilingkod at pananampalataya. Batay sa pag-aaral ng mga scholar sa Biblia, si Marta ang itinuturing ng pinakamatanda sa magkakapatid na tatlo, no? ni Maria at ni Lazaro. Si Marta na kumakatawan sa aktibong buhay. Para po ating bukasyon o pagpapahid. Mayroong active life at mayroong contemplative life. Yung mga pari na nakikita natin, sila po yung mga pari na active, no? Tawag sa kanila active priest. Ang kasunod naman, si Maria, ang pangalawa na sa magkapatid, ay kumakatawan sa contemplative buhay o contemplative life na nanatili sa bahay, ngunit lumapit ni Jesus sa pagdalaw sa pagpapalago ng pananampalataya. Nasusunod
sinulat ang kwento niya sa John 11:28 hanggang 32. Siya rin ay nagbuhos ng pabango kay Jesus. No? Ito, maraming nagkakamali kay Maria, sapagkat si Maria ay napagkakamalang si Maria Magdalene, yung nagbuhos ng oil sa paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang bubog. Yun po yung si Maria Magdalena. Siya po yung Maria ng Bethany, kapatid ni Martha at si Lazarus. Kaya si Maria ang kumakatawan naman sa contemplative life. Sabihin nyo nga, contemplative. Sa simbahan natin, sino ba mga contemplative? Yun yung mga nuns, mga monks. Ako may kaibigan ko akong monks. Ano po siya? Hermit. No? Hermit monks po siya. Ngayong taon, matapos sa yung organization niya, mawawala na po siya ng connection sa mga social media. Dating preacher po yun, pero dahil pinili niya maging monke, itong taon ko na lang siya pwede makakommunity. Tapos, wala na social media, nawala na sila. Nasa likod na sila ng camera, ipapanalangin tayo lahat. Ito daw ang sekreto ng ating simbahan kung bakit 2,000 years old na mahigit ang simbahan natin hindi nabubuwag sapagkat mayroon tayong mga prayer warrior, mga nuns, mga contemplative monks na nag-pray sa atin para sa ating mga nasa labas, no? Sa mga pari natin na nasa active life. Sina Father David, ang mga pari na nakikita natin, tawag sa kanila active life ang pinili nila. Pero yung mga nuns, mga Carmelites, mga monks, mga hermits, ang pinili nila contemplative life. Kung saan nasa sa monasteryo na sila at patuloy tayong pinapanalangin. Sa John 12 verse 1 hanggang 8, sinasabing 6 na araw bago ang Paskwa, si Jesus ay pumunta sa Betania o Bethany kung saan nakatira si Lazaro na kanyang binuhay muli. Doon, isang hapunan ang inihanda para kay Jesus at si Martha ay naglilingkod. Kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango gawa sa purong nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus at pinutasan ng kanyang buhok. Ganun siya halaga sa mga kapatid na ito. No? Siguro pasasalamat na rin dahil binuhay ang kanyang kapatid. Diba? Tapos, the same time, nagpapakita yun ng kanyang humility sapagkat buhok niya mismo pinamunas niya sa paa ni Jesus. At nagpapakita yun ng kanyang pag-ibig, pagsisisi sa kanyang kasalanan. Lastly, si Lazaro. Marami rin nagkakamali dyan. Si Lazaro po ay hindi po siya yung kasama ng mayamang namatay. No? Magkaiba po yun. Although magkatukayo po sila, magkapangalan sila. Ito ang Lazaro, ang ibig sabihin, bilingan ng Panginoon o tinulungan ng Diyos. O pwede rin sabihin, katuwang ng Diyos. The one who is helped by the Lord. Si Martha, lumakatawan sa active na paglilingkod, yung nakikita natin sa labas. Si Maria ay kumakatawan sa contemplative na paglilingkod, yung nakikita natin behind the scene. No? At ito naman si Lazaro, simple lang. Best friend niya lang naman ang Panginoon. Maaaring tayo ay, saan kaya tayo dito, no? Doon tayo sa active sa simbahan, o tahimik na nanalangin, contemplative. Pinapanalangin natin ang lahat. O, simple lang, nandito ka sapagkat kaibigan ka ng Diyos. No? Ikaw ay hilingang ng Panginoon. Ang pangalan ng Lazaro ay nagmula sa Hebreo na nangangahulugan ang tinulungan ng Diyos o ang tinubos ng Diyos. No? Ito ay nagmula sa pinagsamang salita ng Hebreo na El o Diyos at Aza na tinatawag tumutulo. Diyan pala nagmula ang pangalan na Lazaro. El sa Asa. Ang Lazaro ng Betania, tawag sa kanya Lazaro of Bethany. Kasi pag sinabi ko ng Lazaro, minsan po pasok sa akin yung si Lazaro na pulubi,
nakasama na namatay ng mayaman. No? Hindi po yun. Ito ay si Lazaro ng Bethany. Ay isang makasaysayang tao na binuhay muli ni Jesus, samantalang ang Lazaro naman ng ulubi ay isang karakter sa isang kalinhaga na sinalaysay ni Jesus. No? Tandaan po natin, 4 na araw namatay si Jesus, si Lazaro. 3 araw po, paniniwala ng mga Hudyo, umaalis ang kaluluwa sa katawan. 3rd day, nung confirm nila na ang isang tao na hindi lang basta nakukumatos, ang pag-3rd day na at wala pa rin buhay para sa kanila, declared as dead na yun. Pero ang Panginoon dumating siya sa ika-4 pa ng araw upang patunayan na sila sa Lazaro talaga ay hindi kumatos, kundi isang patay na kanyang binuhay. Kaya sabi niya, ako ang buhay at muli pagkabuhay. No? Sabi ng Panginoon, ang buhay ko, kaya kong ibigay ito at kaya ko rin bawiin. Bakit? Siyempre, kaya niya ang buhay ng patay. Kaya bago maging sarili niyang buhay, kaya niya ulit at kaya niya rin bawiin uli. No? Kagandahan niya. Kaya lahat ng maaaring sa Panginoon, magkakaroon din ng buhay na walang hanggan, sapagkat may example ng bigay ang Diyos. Mga dagdag ng trivia, ang unang salita ay Bethany. Ito ay malapit sa Jerusalem. Ang tawag sa Bethany ay Vision of Peace. Kasi mula sa Bethany, tinatanaw mo na ang Jerusalem. Kaya ang isang kahulugan ng Bethany ay Vision of Peace. Ang pangalawang kahulugan niya, dahil sa magkakapatid na masunurin kay Jesus, ang tawag sa Bethany ay House of Obedience. House of Obedience. No? At ang pangatlo, ang Bethany ay tinatawag din pagbangon mula sa libingan. Dahil naman sa kwento ni Lazaro. Ang mga simbolismo doon, sila ay halimbawa ng pagsunod na nagdudulot ng himala. Diba sabi ni Marta, oo, Panginoon, naniniwala ako. Kaya sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka sa iyong. Ang parang sa unang pagbasa natin, na kahit makalansay, magkakalaman, dahil kaya kanyang buhayin. Ang piyesta ng 3 magkakapatid, sama-sama silang kinukulita tuwing July 29 sa kalendaryo ng Simbahang Katoliko. July 29, ang piyesta ni Marta, Maria at Lazaro. Kaya makikita natin na ang kanilang panag-ini-intercede ay ang mga tao may sakit, nawawala ng pag-asa, at mga gustong bumalik sa Panginoon. Pwede mag-pray dyan kay Marta, kay Maria, at kay Lazaro. Sa buod, hindi lamang magkakapatid sila, kundi modelo ng pananampalataya, ng paghihintay, at pagbangon. Maraming salamat po.